bumalik si Mara sa opisina niya sa hotel, ay pinili na lang nila na umuwi. Nawala na siya ng gana ngayong araw. Pasalamat na lang siya at hindi na nagkaroon ng maraming tanong kaninang anak niyang si Simona. Bakit pa muling pinagtagpo ang mga landas nila ng dati niyang asawa? Gusto pala nitong makitang mga anak nila. Bakit ngayon lang ito nagpakita ng interes? Bakit ngayon lang ito naghanap? O kung naghanap nga ba talaga, ano ang plano nito ngayong nakita na nito ang anak na si Simona? Guguluhin ba nito ang buhay nila ng mga anak niya? Plano ba nitong kunin sa kanyang mga bata? Of course no. Hindi siya makakapayag na mangyari yon. At ano si Celine na hindi magandang ehemplong magiging stepmom ng mga anak niya? No way. Over her dead body. Mara, I'm sorry kung nasabi ko yun kay Nick. Nagawa ko lang yun kanina dahil alam kong hindi ka pa handa na makausap siya. Wika ni Henry. Nasa may garden siya at sinundan siya ng pinsan niya. It's okay, I understand. Pero ayoko naman na masirang pagkakaibigan niyo ni Nick. Alam ko na bago pa ako dumating noon sa buhay niya, ay matalik na kayong magkaibigan. Aniya. Pero mas matimbang ka kasi kadugo kita. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa'yo noon dahil isang pamilya pala tayo. Sagot ni Henry at ngumiti sa kanya. Nick, so this is how it feels to be betrayed. Ito palang pinaramdam niya noon kay Mara. Ngayon, sobrang sakit ng nararamdaman ng puso niya. Ang makitang masaya ang babaeng mahal niya sa iba at walang iba kundi sa matalik niya pang kaibigan. Kaibigan itinuring na niyang parang kapatid ay nagawa siyang traidorin at paglihiman. Si Simona, alam niya, ramdam niyang anak niyang bata. Hindi may kakailayon sa laki ng pagkakahawig nila ng bata. Pero hindi man lang siya nagawang ipakilala ni Mara dito. Pero masaya siya at kahit papano at nakita na niyang anak niya. Kahit pa durog na durog ang puso niya sa nakita na kanina kung paano sumama ang mag-iina niya kay Henry. Hey dude, dahan-dahan lang. Plano mo bang maglasing ng todo? Wika ni Norman sa kanya. Hindi siya sumagot at hindi niya pinansin ng kaibigan. Nagpatuloy lang siya sa pag-inom ng alak. Matagal na rin siyang hindi nakakainom at nakakapaglasing. Kaya ngayon gusto niyang magpakalunod sa alak. Sa pamamagitan man lamang nito ay maibsan ang sakit na dinadala niya. Nandito siya ngayon sa bar. Dito siya dumiretso kanina matapos niyang sundan kanina si Mara mula sa hotel. Maya-maya pa'y tanaw na niya si Norman at Rico na nakikipagsayaw sa mga babae sa gitna. Hinayaan na lang niya magsayang mga to. Babalik na lang siya ng hotel. Doon na lang siya magpapatuloy sa pag-iinom. Gusto niyang mapag-isa ngayon. Gusto niyang solohin ang bigat na nararamdaman niya. Umalis sa bar si Nick at nagmanehong mag-isa pabalik sa hotel. Habang nagmamaneho si Nick ay nakikita niyang eksena kanina kung paano siya baliwalain ni Mara. Kung gaano ito kagalit sa kanya. Kung gaano nito kaayaw na ipakilala siya sa mga anak niya. Kusa na lang tumulong luha niya habang pabilis naman ang pabilis ang pagpapatakbo niya sa sasakyan. Kasalanan niyang lahat kung bakit nangyayari ito sa kanya. Walang ibang dapat sisisihin kung hindi siya. Ang laking gago niya at nagpauto siya sa mga taong walang ibang hangad kung hindi ang sirain ng pamilyang meron siya. Naturingan siyang CEO ng pinakamalaking kumpanya pero naging bobo siya. Hinayaan lang ni Nick na dumaloy ang masaganang luha sa mga mata niya. Wala siyang karapatan na pigilan si Mara sa gusto nito. Hindi siya nararapat para sa pagmamahal ng asawa niya. Pagmamahal na noon ay kanyang-kanya lang pero ngayon hindi na para sa kanya. Dahil ang laki niyang gago. Nalalabong mga mata ni Nick sa luha dahil sa pag-iyak. Ni hindi na niya napansin ang isang malaking truck sa intersection na mabilis din ang takbo at biglang humarang sa harapan niya. Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo niya sa sariling sasakyan ay huli na para iwasan ito. Malakas na tunog ng pagkabangga ng sasakyan ang narinig niya at ang pagkabasag ng mga salamin ng kotse dahil sa lakas ng impact ng pagtama nito. Malakas na tumama ang ulo niya sa manibela. Kasunod noon ay ang unti-unting pagkawala ng ulirat niya at nilamon na siya ng kadiliman. Kakatapos lang nila ni Mara kumain ng dinner nang hindi sinasadya na natabig niya sa gilid ng mesa. Ang babasaging baso
dahilan para mahulog ito sa tiles at mabasag. Kasabay nun ang biglang pagbundol ng kaba sa dibdib niya. Kaya napahawak siya ng kamay sa dibdib niya dahil sa inya. May paliwanag na kaba na bumalot sa puso niya. Akmang lilinisan na niya ang nabasag na baso sa tiles nang pigilan siya ng kasambahay. Naku ate, ako nang maglilinis niyan. Baka masugatan pa kayo. Awat sa kanya ng kasambahay. Ayos ka lang ba anak? Bakit parang kinakabahan ka? Puna sa kanya ni Tita Letty niya. Ayos lang po ako tita. Nagulat lang ako sa pagkabasag ng baso. Ani at pilit na ngumiti dito. Kasalukuyang nasa opisina ngayon si Mara nang biglang pumasok ang kaibigan niya si Lyra. Beshi, nabalitaan mo na ba? Bungad ni Lyra. Pagkapasok nito sa opisina niya. Nabalitaan ng ano? Si Nick. Na-aksidente si Nick kagabi, Besh. Kanina ko lang din napanood sa balita. Saad ni Lyra. Natigilan si Mara sa sinabi ni Lyra, kaya pala ibang pakiramdam niya kagabi. Kahit naman na malaki ang nagawang kasalanan sa kanya, ng dating asawa hindi naman niya hiniling na may mangyaring masama dito. Naging asawa pa rin naman niya si Nick. Naging mabuti naman ito noong nagsasama pa sila. Yun nga lang naging marupok ang lalaki at iniwan siya. Natapos ang araw ni Mara sa opisina na hindi siya nakafocus sa ginagawa niya. Kaya maaga siyang umuwi. Lumilipad ang isip niya. Tinatawagan niya rin si Henry kung alam na ba nitong nangyari sa kaibigan nito pero hindi ito sumasagot sa tawag niya. Henry, salabong ni Mara nang makitang dumating ito sa mansyon. Nick is in the ICU. He is in critical condition now at malala ang tama niya dahil sa pagkakabangga ng kotse niya sa malaking truck. Malungkot na saad ni Henry. Hindi napansin ni Mara na tumulo na pala ang luha niya dahil sa sinapit ni Nick. Kahit naman nagalit siya dito, tatay pa rin ito ng mga anak niya. Lumipas ang ilang mga araw simula nang malaman ni Mara na naaksidente si Nick ay hindi ito mawala-wala sa isipan niya. Ilang beses din siyang kinumbinsi ni Henry na dalawin si Nick sa hospital pero hindi niya ginawa. Hanggang sa nalaman na lang niya nilipat niya ito sa pribadong hospital sa Manila kung saan mas high-tech ang mga technology lalo pa at kailangan daw na operahan si Nick sa ulo. Kailangan na raw matanggal ang namuong dugo sa ulo nito. Mommy, punta tayo sa hotel. Baka nandun si Mr. Pogi. Gusto ko siyang makita. Biglang salita ni Simona sa harapan niya. Ilang araw na ba siyang kinukulit ng anak niya na puntahan sa hotel ang sinasabi nitong Mr. Pogi. Tigilan mo nga yan, Simona. Hindi ba sabi ni Mommy, don't talk to strangers. Pero ikaw, tiwala ka kaagad. Pambabara ni Stefan sa kakambal. Napasimangot naman si Simona dahil sa sinabi ng kapatid niya. Hinayaan lang ni Marang dalawa na mag-usap. Nasa loob siya ng kwarto ngayon at hindi siya pumasok sa opisina. Masakit ang ulo niya at gusto na muna niyang magpahinga. Pero hindi rin naman siya makakatulog dahil sa ingay ng dalawa. Si Santino ay tahimik lang sa gilid at tutok sa iPad nito. Gusto ko si Mr. Pogi eh. Gusto ko siyang gawing daddy. Hindi pa patalo na sagot ni Simona. Mommy, bakit hindi pa rin umuwi ang totoong daddy namin? Ayaw ba niya sa amin, Mommy? Malungkot na tanong ng anak niyang babae. Natigilan si Mara at hindi makasagot sa tanong ng anak niya. Hindi niya alam ang sasabihin niya dito. Huwag mo na siyang hanapin, Simona. Wala tayong daddy kasi ayaw niya sa atin. Kasi kung gusto niya tayo, edi sana kasama natin siya ngayon. Edi sana may daddy tayo ngayon. Tila naiinis na wika ni Stefan sa kakambal. Kung si Simona panayang hanap sa daddy, kabaliktaran naman to ng dalawa niyang anak na lalaki. Never pa niyang narinig kay Stefan at Santino na naghanap to ng daddy. Natigil ang kambal sa pagbabangayan nang makarinig sila ng katok sa labas ng pinto. Mara, si Tito Daddy nasa labas, ani si Mona. Tumakbo ito para buksan ang pinto. Mara, may gustong kumausap sa'yo. Wika ni Henry na agad pumasok sa loob at humarap sa kanya. Sino? Nasaan? Tanong niya. Downstairs. Kausap siya ni Mommy ngayon. Anito. Si Mr. Pogi po ba yung nasa ibaba, Tito Daddy? Sabat ni Simona. Yumuko si Henry at ginulong buhok ng pamangkin at nginitian ito. Tinawagan na muna ni Mara si Yaya Moira para tignan ang mga bata bago siya bumaba. Nakakainis naman kasi itong si Henry.
at ayaw pang sabihin kung sinong gustong kumausap sa kanya. Tumayo siya at inayos ang sarili para puntahan kung sino naghahanap sa kanya. At laking gulat niya na mapagsino to. Ang mommy ni Nick. Parang napakong mga paa ni Mara sa kinatatayuan at hindi niya nagawang humakbang. Nakita niyang pagtayo ng ginang at ang mabilis nitong paglapit sa kanya. Baka sa magandang mukha nito ang labis na kalungkutan. Mara anak, bigla na lamang tung humagulhol ng iyak at yumakap sa kanya. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Malaki man ang nagawang pagkakamali ng anak nito sa kanya, ay hindi naman niya magawang magalit sa ina ng dating asawa, lalo pat naging mabait ito sa kanya noong nagsasama pa sila ni Nick. Itinuring din siya nitong parang tunay na anak. Kaya kung ano man ang naging kasalanan ni Nick sa kanya, ay hindi to kasalanan ng magulang nito. Mara, I'm so sorry anak. I'm sorry sa ginawa ni Nick sa'yo. Huli ko na noong nalaman ng mga ginawa niyang kalokohan sa'yo. Umiiyak na wika ng dating biyanan. Wala po kayong kasalanan sa naging kasalanan sa akin ni Nick, tita. Aniya at pinahid ang luha. Mara, alam kong kalabisan itong hihilingin ko sa'yo. Pero anak, kailangan ka ni Nick ngayon. Bukas sa makalawa ng schedule ng operasyon niya. Kaya sana anak, mapagbigyan mo ko ng dalawin man lang si Nick. Nakakoma siya ngayon at hindi pa nagigising. Kaya anak, ako nang nakikiusap sa'yo. Kahit saglit lang. Kahit sandali lang, dalawin mo naman si Nick. Kailangan ka ng anak namin ngayon, Mara. Ayoko nang mawala sa amin ni Nick. Ang nag-iisa kong anak, mahal na mahal kong anak ko. Kahit kausapin mo lang siya saglit, iha. Baka sakaling marinig niya ang boses mo at magkaroon siya ng lakas para lumaban. Pagsusumamo sa kanya ng biyanan niyang babae. Nasasaktan at naawa si Mara para sa biyanan. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, Mara, anak. Pero umaasa ko na mapagbibigyan mong hiling ko. Umaasa ko na darating ka. Umiiyak na wika nito bago umalis. Tulala si Mara at hindi alam kung anong gagawin niya. Kung pagbibigyan ba niyang pakiusap ng biyanan o mananatiling matigas ang puso niya sa lalaking minahal niya ng sobra. Pero sinaktan lang siya. Nakapagdesisyon na si Mara. Alang-alang sa pakiusap ng mommy ni Nick. Kaya pupuntahan niyang dating asawa. Gabi pa lang ay nagsimula ng mag-ayos si Mara ng konting gamit niya. Siya lang ang pupunta sa Manila bukas at iiwanan na muna niyang 3 bata kay Tita Letty niya at kay Lyra. Nandito rin naman ang mga yaya ng bata. Doon na muna siya tutuloy sa penthouse ng pinsan niyang si Henry na ngayon kasama niya ring luluwas ng Manila. Kinabukasan ay sakay ng chopper si Mara na si Henry mismo, ang piloto. Lumapag ang private chopper nito sa rooftop helipad ng hotel na pagmamay-ari rin ni Henry. Pagdating sa penthouse ay hindi na sila nagpahinga pa. Dumiretso na sila sa hospital kung nasaan nakakonfine si Nick ngayon. Nanginginig ang kamay ni Mara habang papalapit sila sa ICU room kung nasaan naroon si Nick. Mabilis niyang isinuot ang mga lab gown, gloves at mask na ibinigay sa kanila ng nurse. Ganon din si Henry. Pagpasok nila sa loob ng ICU room ay agad na lumingon sa kanilang mga magulang ni Nick. Nakita niyang pagkislap ng mga mata ng biyanan niyang babae. Nang makita siya, agad siya nitong sinalubong ng yakap. Pati ng daddy ni Nick ay niyakap rin siya. Bagamat istriktong mukha nito ay makikitaan mo ngayon ng lungkot. Thank you, Iha. We're glad that you came. Wika ng mommy ni Nick. Napatingin siya kay Nick na nakahiga sa hospital bed. Hindi niya maiwasan ang makaramdam ng awa sa dating asawa nang makita ang mga aparato na nakakabit sa katawan nito. May tube sa bunganga at nakabendang ulo nito. Tinapik siya ng biyanan sa balikat. Sige na anak, maiwan na muna namin kayo dito. Sa labas lang kami ng daddy mo. Anito. Lumingon siya sa biyanan at tumango dito. Kumakabog ang dibdib ni Mara habang naglalakad palapit kay Nick na nakaratay sa bed. Tumulang luha ni Mara nang masilayan niyang mukha nito na puno ng pasa. Kahit pa sinaktan siya nito, ay minahal pa rin naman niya ang lalaking ito. Naging bahagi pa rin naman ito ng buhay niya hanggang ngayon. Nagpapasalamat pa rin siya kay Nick dahil sa ngayon ay meron na siyang kambal na anak. Hey dude, ilang araw ka nang nakahiga dyan, hindi ka pa ba napapagod? Gising na dude, nandito lang kami para sa'yo. And gusto ko lang ulit mag-sorry dahil alam kong dinamdam mo ng sobra ang pagsisinungaling ko sa'yo tungkol kay Mara.
lalo na sa sinabi ko na may relasyon kami. Pero dude, sira ulo ka ba? Kasi imbis na gumawa ka ng paraan para malaman ng totoo, ang ginawa mo naglasing ka. Kaya eto ka ngayon, lumalaban sa buhay mo. Dude, gising na dyan. Dahil kapag gumaling ka, susuntukin kita. Kasi sira ulo ka, pinapaiyak mo kaming lahat. Mahabang wika ni Henry habang kausap ang kaibigan nito. Mara, sa labas na muna ako, kausapin mo ng gago kong kaibigan. Pagbibiro ni Henry. Natatawa ito pero nagpupunas ng luha. Sige, Aniya. Hinawakan ni Marang isang kamay ni Nick at marahang pinisil yon. Hinaplos din ng isang palad niyang mukha nito at hindi na maampat ang pagtulo ng luha niya habang ginagawa yon. Nick, dapat galit ako sa iyo eh. Dapat hindi kita pinuntahan pa dito eh. Pero hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko. Naiinis ako na nagagalit. Pagkausap niya sa lalaki. Nick, bukas ng operasyon mo kaya lumaban ka ha? Dapat lumaban ka kasi alam mo ba, palagi kang hinahanap ni Simona. Hinahanap niyang Mr. Pogi at hinahanap niyang daddy niya. Ito ng pagkakataon mo na bumawi sa mga anak mo, Nick. Kaya please lang, huwag kang bumitaw. Mahal pa rin kita, Nick, kahit na sinaktan at dinurog mo ko ng sobra. Hindi naman kasi nawawalang pagmamahal na yon dito sa puso ko, Nick eh. Lalo na't may anak tayo na laging mukha mong nakikita ko sa tuwing tinititigan kong kambal. Maghihintay kami sa'yo. Wika ni Mara habang patuloy na tumutulong luha. Maya-maya pa'y nakita niyang pagtulo ng luha sa gilid ng mga mata nito. Bigla rin niyang naramdaman ang paggalaw ng daliri ni Nick sa kamay. Kaya tinignan niya rin ito at pinakatitigan. At muli itong gumalaw. Agad na pinindot ni Marang nurse call push buttons ng hospital. Para ipaalam na kailangan niya ng tulong, wala pang isang minuto'y kagad nang pumasok ang dalawang nurse para i-check si Nick. Kasunod ang doktor nito na nakamonitor sa kalagayan ng lalaki. Kinuwento ni Marang pag-response ni Nick sa kanya habang kinakausap niya ito kanina. Ikaw po bang asawa ng pasyente? Tanong ng doktor sa kanya. Yes, Doc, sagot niya. Well, base sa kwento mo, Mrs., marahil narinig ng Mr. Mo na kinakausap mo siya. Kaya siya mabilis na nag-response. And I suggest na kausapin niyo pa ang pasyente para lagi niyang maramdaman na nandyan lang kayo sa tabi niya. Malaking tulong yon, lalo na't bukas ng operasyon niya. Paliwanag pa ng doktor. Thank you, Doc. Mara, umuwi ka na muna anak para makapagpahinga ka iha. Anang ginang. Ngumiti naman si Mara dito at hinawakan ng kamay ng biyanan. Ayos lang po ako dito, Mommy. Kayo pong dapat na umuwi na muna para magpahinga. Aniya. Salamat anak. Babalik kami rito bukas ng umaga ng... Ngunit naputol ang pagsasalita ng biyanan niya nang marinig nilang pagtawag ng nurse sa doktor. Buti hindi pa nakakalabas ang doktor dahil kausap ito ng daddy niya. Mabilis na lumapit ang doktor dito at nakita niya kung paano mag-seizure si Nick. Mas lalong kinabahan si Mara na magsidatingan pa ang iba pang nurse at doktor sa loob ng ICU. Kaya pinalabas na muna sila sa loob. Umiiyak na niyakap ng daddy niyang mommy niya habang siya'y napapadasal sa gilid. Lord please, iligtas niyo po si Nick. Huwag niyo po siyang kunin sa amin. Umiiyak na sambit ni Mara. Napasandal siya sa pinsan niya na yakapin siya ni Henry. Ilang saglit pa'y biglang bumukas ang pinto ng ICU tulak-tulak ng mga nurse ang patient bed kung saan nakahiga si Nick. Mabilis na lumapit si Mara sa doktor at nagtanong. Dok, kamusta po ang asawa ko? Saan niyo po siya dadalhin, Dok? Kinakabahang tanong ni Mara sa doktor. I'm sorry pero kailangan na po naming dalhin sa operating room ang pasyente para maoperahan na siya ngayon. Excuse me, ani ng doktor. Doc, please, gawin niyo pong lahat para maisalbang buhay ng anak ko. Nagmamakaawang wika ng mommy habang humahagulo ng iyak. We will do everything we can, ma'am. Sagot ng doktor at tinalikuran sila. Napapikit naman ang mga mata ni Mara at muling tumulong luha niya. Nagtungo si Mara sa chapel sa loob ng hospital. Doon, taimtim na nagdasal sa Panginoon na sana bigyan pa ng pangalawang buhay si Nick. Lord, please. Pagalingin niyo po si Nick para sa mga anak namin. Alam ko kung gaano na siya kasabik na makita at makilalang mga bata. Kaya Lord please, nakikiusap ako sa inyo para sa kaligtasan ni Nick. Umiiyak na panalangin ni Mara sa harap ng altar.
Pagkatapos magdasal ay pinuntahan niyang mga biyanan na nasa labas ng operating room at naghihintay na matapos ang operasyon. Nadatnan niya mga to na tulalang nakaupo sa hospital waiting chair at kagaya niya matamlay din ang mga ito. Maya-maya pa ay dumating din ang kaibigan ni Nick na si Norman pati ng personal assistant nitong si Rico. Yumakap muna to kay mommy at daddy. Nakipag-fist bump din ito kay Henry at maging siya'y tinapik nito sa balikat. Kamusta si Nick? Tanong sa kanila ni Norman kapag kuwan. Wala pa kaming balita, dude. Hanggang ngayon hindi pa tapos ang operasyon niya. Ani Henry. Kaya ni Nick yan. Si Nick pa ba? Sa dami ng hirap na pinagdaanan niyan, alam kong hindi basta-bastang susukong isang yan. Lalo pat nakita ka na niya, Mara. Wika ni Norman at bumaling sa kanya. By the way, Mara, may ibibigay pala ako sa'yo. Ani Norman at may dinukot sa bulsa. Binigay to sa akin ng doktor doon sa Mindoro noong maaksidente, si Nick. I think ikaw dapat ang may hawak nito. Sabi ni Norman at inabot sa kanyang hawak nito na kwintas na nakapendant ang dalawang singsing. Nanghilid ang luha na tinanggap yun ni Mara mula sa kamay ni Norman. Ito yung kwintas na niregalo noon sa kanya ni Nick, pati ng engagement at wedding ring nila. Thank you, aniya kay Norman. Ilang oras na ang nakalipas simula na ipasok si Nick sa loob ng operating room, pero hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas ang doktor o kahit nurse man lang. Halos lahat sila ay walang gana kumain at nakaupo lang sa upuan. Lahat pawang naghihintay sa resulta na sana'y maging successful ang operasyon. Nagpaalam na muna siya sa mga itong pupunta ng restroom at kanina pa siya naiihi. Pagkatapos ay nagugas siya ng kamay at papalabas na sana siya ng restroom na marinig niya ang pag-ring ng cellphone niya. Agad niya itong kinuha sa bulsa at nakita niyang tumatawag si Lyra via video call kaya sinagot niya ito. Hello po, my beautiful mommy! Anang matinis na boses na si Simona. Sabay irit nito. Hindi niya tuloy napigilang mapangiti sa anak niya dahil sa taas ng energy nito. Hello baby, gabi na anak, bakit gising ka pa? Pagkausap niya sa anak. Kasi po mommy, namimiss kita. Uwi ka na rito mommy, tapos puntahan natin sa hotel si Mr. Pogi. Gusto ko kasing maging daddy si Mr. Pogi eh. Inosenteng wika ng anak niya. Si Kuya Santino at Kuya Stefan mo ba anak? Tulog na? Yes po mommy, kanina pa po sila natutulog. Baby, may sasabihin si mommy sa'yo. Makinig ka, okay? Aniya. Okay mommy. Baby, si Mr. Pogi kasi kasama ni mommy at tito daddy mo ngayon. Kita niyang pagbilog ng bibig ng anak sa sinabi niya. Talaga po mommy? Pwede ko bang makausap si Mr. Pogi? Inosenteng tanong ng anak niya. Sa ngayon anak, hindi pa pwede. May nangyari kasing masama sa kanya. At nandito siya ngayon sa ospital. Kaya pwede mo bang ipagdasal si Mr. Pogi anak? Pray mo siya kay God na sana gumaling na siya. Kausap niya pa sa anak. Sige po mommy, pagpipray ko po si Mr. Pogi na sana gumaling na siya at para makita ko na siya ulit mommy. Ani si Mona. Thank you sweetie. Sige na anak, matulog ka na't gabi na. Bawal sa batang nagpupuyat, okay? Okay po mommy. Good night and I love you, mommy. Bye-bye po. Good night and I love you too, sweetie. Paalam niya sa anak. Huminga na muna ng malalim si Mara bago siya lumabas ng restroom. Saktong pagdating niya sa tapat ng operating room ay siya namang paglabas ng doktor mula sa loob nito. Dok, kamusta ang anak ko? Agaran tanong ng mommy niya. Nagtanggal na muna ng mask ang doktor bago sumagot. Halos hindi huminga si Mara na hinihintay ang sagot ng doktor. Huminga na muna ng malalim ang doktor saka nagsalita. Mr. and Mrs. Del Fierro, gusto kong sabihin na congratulations at naging successful ang operation. Matapang ang anak niyo. Maya-maya lang ay lilipat ng pasyente sa recovery room at doon na pwede niyo na siyang puntahan. Masayang pagbabalita ng doktor na siyang ikinahinga nila ng maluwag. Pakiramdam ni Mara ngayon lang siya nakahinga ng maluwag simula nang dumating siya sa ospital at masilayan ang kalagayan ni Nick. Mabilis niyang ipinikit ang mga mata at nagpasalamat sa Panginoon. Thank you Lord. Maraming salamat Dok. Pasalamat niya rin sa doktor. Hindi nagtagal pa at nilipat na nga si Nick sa recovery room kaya sinundan nila ito doon. Pero nagpaalam na muna siya sa mga magulang
na lumabas muna sila ni Henry saglit para bumili ng pagkain nila. Pagbalik nila ni Henry, bitbit ang dalang pagkain, ay naabutan nila na nakatunghay ang mommy niya kay Nick. Naramdaman naman ng ginang ang presensya nila, kaya lumingon to sa gawin niya. Anak, ang asawa mo. Gising na si Nick, iha. Masayang sigaw ni Mommy Palma niya. Nakaramdam ng saya si Mara at tila nabuhayan siya ng loob. Inilapag na muna niya ang dalang pagkain sa mesa at dahan-dahang lumapit kay Nick. Hi, salamat naman at gising ka na. Nakangiti niyang sambit dito. Kasabay ng pagpatak ng luha niya. Nakatitig lang si Nick sa kanya at napatingin to sa kanyang likuran. Hey dude, mabuti naman at gising ka na. Pinakaba mo kaming lahat. Alam mo ba yon? Ani Henry at nakbayan siya nito. Nakita niya na sumunod ang tingin ni Nick sa kamay ni Henry na ngayon ay nakaakbay sa kanya. Dahan-dahan yung tinanggal ni Mara at mas lumapit pa kay Nick. Thank God at gising ka na. Nagugutom ka ba o nauuhaw? Gusto mo ba ng pagkain? Masuyong tanong ni Mara kay Nick at tanging tango lang ang itinigon ni Nick kay Mara.